Nako, eto na. Dito na tayo, mga bossing. Mag-uumpisa na po ang topic kay Amy Marcos. Pakinggan nyo ho ito, mga boss. Magkakaroon pa ba ng realignment? Ito po, mga bossing, ay sa Net 25. O kayo, tatanungin ko kayo, no? Bago ko sabihin, pag sa Net 25 po kayo nanonood, kanino pong estasyon yun? Babasa ako dyan sa comment section, no? Bago ko sabihin. At ano ko ha, ayan o. Pag sa Net 25 kayo nanonood, kaninong estasyon po yun, mga kababayan? Pagka si Marcoleta umiinit ang ulo at hindi na kaya, kanino nagsusumbong? Doon kay Net 25. Di po ba? Mga bossing INC. Yan, sinasabi ng pinsan ko, INC, Net 25 sa INC. Ayan ha, hindi lang ako ang nakakaalam, alam nyo din lahat. Ngayon dito in-interview, eto yata yung sinasabing impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ho natin. What about po yung mga political landscape po na sa 2028, magkakaroon pa ba ng realignment? Ano po yung inaasahan natin na mangyayari pa pagkatapos po ng mga kaganapang ito? Well, una sa lahat, hindi naman... Bago ako maremekta, i-connect muna natin. I-connect natin dito sa interview na to, yung nangyaring peace rally daw po, no? Na para sa akin, political rally na may destabilisasyon sa Pangulong Bongbong Marcos. I-connect natin lahat, no, ng mga imbitado doon, sila Guanzon, sila Amy Marcos, mga bossing. Putik na yun, meron akong picture ni Amy Marcos No, one by one. Hindi ko nakuha. Sana nailagay ko dito. One by one picture. No, lumagpas. Hindi kasi sa one by one. Ngayon, mga kababayan, yung doon pa lang sa ano nila, sa rally nila, alam mo na gusto nilang pabagsakin si Bongbong Marcos. Kayo ho ba maniniwala kayo na hindi alam ng INC na ganun yung mga sasabihin ni Amy Marcos doon? Hindi. Di ba? Halatang plano at halata talaga yun yung plano. At dahil po hindi nila nakikita na sasama sa kanila ang Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Kaya 2 araw na lang. Dapat 3 ho No? 3 Siguro na-realize nila wala. Hindi natin mapapasama to para pababain si Bongbong Marcos. Wag na, tama na, papagod lang tayo. Ngayon, pakinggan nyo ho ito. Bago na may nagre-resign, palagi namang may naaalis, parang pag-ibig yan, may umaalis, may tumarating. Ganyan naman talaga ang pamahala, di ba? So wala tayong magagawa, Ngayon, ang tanong lang kasi dito, saan ito hahanto? Sabi ko nga kasi, nung nagdesisyon ang Pangulo na buksan ng investigasyon na ito, ako mismo dati pa noon, nung ini-interview ako, palagi kong sinasabi na malalim ang issue na ito, maraming mga pangalang madadamay at makakaroon ng ganitong klaseng controversial pag-uusap. Kasi nga hindi basta-basta na magbubukas ka ng investigasyon. But in fairness to the President, it's good on his part. Yung ICI, di ba? To do that regardless of his intention. Pero ngayon dahil dito na nga tayo, so marami pwedeng mangyari. Tandaan natin, nasa huling 2 taon ng Pangulo. Mabilis ang panahon, susunod, huling taon na yan. So papunta na siya dun sa tinatawag na lame duck presidency. So, lame duck presidency? Paano mo nasabi yun? Mga proyekto ng Pangulo, ayan, nagiging maganda at naipapamahagi sa mamamayang Pilipino. Kung pag-uusapan naman, pagsugpo sa korupsyon, lame duck president pa ba yun? Chavit Singson? Mga bilyar iniimbestigahan? Si Atong Ang nandoon naman, iniimbestigahan naman sa mga sabongero? Sino pa? Ayan, sila Joel Villanueva, si Bato de la Rosa, kasama na si Bongo, di ba? Lame duck presidency pa din ba 'yon? Or baka nasasaktan kayo, no?
Kasi siguro mga kaibigan nyo ito. Sabihin, hindi na siya masyadong pinapansin, ibig sabihin, hindi na siya nakakawield ng so much influence. Now, will it lead into something catastrophic against him? Depende sa kung ano nga pwedeng mangyari. Kasi alam mo, yung magkalaban, they are respectively pulling together their resources to be able to outdo each other. Kagaya nga na binanggit ko kanina, hindi ba? Pero ang problema lang sa Pangulo, medyo mas magiging mabuhay sa kanya ito if not handled well, precisely because as I said, he is on his way to that phase of his presidency na halos posible na wala na siya. He could no longer pull punch. Mala SMNI na din sila, no? Sino ang agree sa akin na itong Net 25 mala SMNI na din? Taas ang kamay nung agree sa akin na halos nagiging kaparehas na din to ng SMNI. Sabi ni Kenzo Tenma, bakit ba nangingialam yung INC? Hindi natin alam. Baka dahil kay Marcoleta. At yung loyalty sa kanya ng Kongreso, halimbawa, ay pwedeng mawala. Ang daming allegations sa kanya, one after the other, that could even amount to what we call betrayal of public trust. I would not... Betrayal of public trust? Hindi nyo nakita yan kay Sara Duterte? Hindi maipaliwanag? Alam nyo mga bossing, kung babalikan natin yung mga panahon, nakainitan ho ng impeachment, nagsalita ang INC. Ano sinabi nila? Mas madaming problema ang bansang Pilipinas kesa dyan sa impeachment na yan. Sira ulo yata Kayo, problema ng bansa, korupsyon. Numero 1 yun. Bilyon-bilyon, bulto-bulto, milyon-milyon, daang milyon ang ninanakaw sa pera ng bayan na imbis na sana yung perang yon makakapagpabilis ng mga proyekto ng mga transportasyon sa bayang Pilipinas, makakahakot ng mga turista para pumasok sa Pilipinas, binubulsa. No? At ito nga, may tanong kay Sara Duterte, saan mo dinala yung confidential funds? Ano ginawa nyo? Nagtago kayo doon sa kunyari na mas madaming problema ang bansang Pilipinas kaysa dyan sa impeachment na yan. Pero ang totoo, ayaw nyong ipapush yung impeachment. Diba? Tapos eto ngayon sinasabi nyo kay Bongbong Marcos. Be surprised kung pwede rin siyang i-impeach, of course, if the opposition would have the numbers. Ngayon ang tanong, attorney, may bilang ba halimbawa ang kampo nila sa Duterte, consider impeach? Sige nga, subukan niyo. Sino sa Congress ang mag-uumpisa ng sinasabi mong impeachment? Sino sa Congress yung sinasabi mong mga boboto para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga, ilan? Mga 33 na mga congressman? Tapos, hindi pwede. Ang 33 is wala sa 1/3 ng 300 plus na congressman. Wala yan. Di ba, mga bossing? Ang Kongreso, kakampi ng Pangulo. Pero kakampi nila ang Pangulo, hindi dahil loyal sila sa Pangulo. Mahina ang party system sa atin. Kakampi nila dahil siya ang Pangulo. Kung palindak na siya, di ba? Posible ba siyang maalis? Pero pwede. Depende kung lalalim yung... Kung may tatawagin man lame duck, mga boss chipa mo, sir, yun yung palabas-pasok lang ng bansa. No? Labas-pasok ng bansa na hindi nakakatulong sa bayang Pilipinas. Yun yung mga walang saysay. No? Walang ibang ginawa kundi pasok, labas, bring him home, bring him home, bring him home. O kayo na magpangalan kung sino yung lame duck na yun. 'Di ba? Wag hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo nga, Bagyo, tapos pagsugpo sa korupsyon, tapos yung mga proyekto sa mga mamamayang Pilipino, sabay-sabay. Yakang-yaka ng Pangulo, sasabihin nyo, lame duck. Or baka naman, yung paulit-ulit na palabas-pasok lang, simula nung Marso hanggang sa kasalukuyan, lagpas na lang 16 yung paglabas ng bansa na ang paulit-ulit lang na sinasabi is, bring him home. Diba sabi ni Johnny Manuyag, istasyon ng Net 25, laging may scripted na usapan. Kaya tatanggalin na natin to. Yung pinag-iisip ninyo na ma-impeach ang presidente, malabo yun. No? Tapos sino ang gagawin ninyo na pinakatestigo? Si Amy Marcos. Bakit? Kasi si Amy Marcos nagsabi,
ng adik ang Pangulo o yung kapatid niya.